Welcome to Mr. Frog Movie Recap. Kamusta mga ka-Fragnetex? Kung mahilig kayo sa mga pelikulang may matinding suspense at kahulugan, siguradong magugustuhan nyo ang Flight Risk. Isang kwento ng buhay, kamatayan, at mga desisyong pwedeng magbago ng lahat. Magsimula na tayo at balikan ang mga mahalagang eksena sa pelikulang ito. Flight Risk ito ay isang kwento ng paglalakbay at panlilinlang. Sa isang malamig at liblib na bahagi ng Alaska, isang matapang na babaeng US Marshal na nagngangalang Madeline Harris ang naatasang mag-escort ng isang mahalagang testigo patungo sa New York City. Ang testigong ito ay si Winston, isang accountant na nagkanulo sa makapangyarihang pamilya ng mga kriminal na Moretti. Dahil sa kanyang nalalaman, siya ay isang pangunahing target ng mga nais tumahimik siya habang buhay. Sa isang maliit na paliparan sa Alaska, dumating si Madeline kasama si Winston. Doon, ipinakilala sa kanila ang kanilang piloto, isang lalaking nagpakilalang si Daryl Booth, isang Texan na lumaki sa Alaska. Sa unang tingin, mukhang maayos ang lahat at walang palatandaan ng anumang panganib. Sumakay sila sa maliit na eroplano at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungo sa Anchorage, kung saan sila lilipat ng komersyal na flight papuntang New York. Habang lumilipad ang eroplano, napansin ni Winston ang isang bagay na tila hindi tama. Sinulyapan niya ang lisensya ng piloto at napansin niyang may kaunting hindi tugma sa larawan. Bukod dito, tila nagbabago ang accent ng piloto, parang hindi tunay na Texan. Pilit niyang ipinapaalam ito kay Madeline, ngunit hindi ito agad nakarinig dahil sa ingay ng makina at headset na suot nito. Nang tuluyang makuha ni Winston ang atensyon ni Madeline, huli na ang lahat. Ang piloto ay hindi isang ordinaryong piloto, siya ay isang mamamatay tao na ipinadala ng Moretti family upang tapusin ang buhay ni Winston bago ito makarating sa korte. Nagkaroon ng matinding laban sa loob ng cockpit. Mabilis na kumilos si Madeline, ginamit ang kanyang taser at pinatumba ang impostor na piloto. Nang mawalan ito ng malay, si Madeline ang napilitang magmaneho ng eroplano kahit pa hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Gamit ang satellite phone, tinawagan ni Madeline ang kanyang supervisor na si Caroline Van Sant na nagbigay ng katiyakang may darating na tulong. Sinabi ni Caroline na ang totoong Daryl Booth ay natagpuang patay, pinatay ng impostor na kasalukuyang nasa eroplano nila. Habang lumilipad pa rin sa himpapawid, nagsimula ng maghinala si Madeline na baka may mas malalim pang sabuatan sa pagitan ng kanilang ahensya at ng Moretti family. Upang makatiyak, nakipag-ugnayan siya kay Director Coleridge, isang mataas na opisyal sa kanilang departamento. Ngunit sa kanyang pakikipag-usap, hindi inaasahan ni Madeline ang kanyang matutuklasan. Hindi sinasadyang nailahad ni Coleridge ang kanyang koneksyon sa pamilya Moretti na nagdulot ng matinding pangamba kay Madeline. Sa parehong pagkakataon, nalaman din niya na si Caroline ay pinatay matapos nilang mag-usap na tila baga upang patahimikin ito bago pa makagawa ng aksyon laban sa sindikato. Samantala, nagising ang nakagapos na mamamatay tao sa likod ng eroplano at sinimulang takutin si Winston. Ikinwento nito kung paano nila natunton ng kanyang pamilya at aniya, ang kanyang ina ay maaaring ang susunod na biktima kung hindi niya gagawin ang gusto nila. Dagdag pa rito, nilate nito si Madeline, binanggit ang isang lumang insidente kung saan nagkamali siya at isang mahalagang saksi ang namatay. Ito ang naging dahilan kung bakit siya na-assign sa desk duty at hindi na madalas lumalabas sa field. Sa kabila ng tensyon, isang piloto mula sa Anchorage na nagngangalang Hassan ang tumulong kay Madeline sa pamamagitan ng radyo. Ipinayo nito kung paano patakbuhin ang eroplano at sa kanilang pag-uusap, nagkaroon sila ng maliit na sandali ng paghinga. Nagbiro pa si Hassan na kung makakarating sila ng ligtas, dapat silang magtagpo para sa isang inumin. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Muling nakawala ang hitman at biglang sumunggab kay Winston, sabay hinayla si Madeline gamit ang seatbelt, pilit siyang sinasakal. Sa huling sandali, nagawa ni Winston na makialam, at sa tulong ni Madeline, nakuha nila ang flare gun at binaril ito sa impostor. Napasigaw ito sa sakit at muli siyang naputol sa laban. Habang bumababa na ang gasolina ng eroplano, nagdesisyon si Madeline na gawing mas mabilis ang kanilang pagbaba upang mapilitang lumapag agad. Ngunit bago sila tuluyang lumapag, muling lumaban ang mamamatay tao sa huling pagtatangka nitong patayin sila. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng eroplano at nalaglag palabas ang impostor, bumagsak sa yelo sa ibaba at namatay. Nang sa wakas ay lumapag ang eroplano, agad na sumugod ang mga paramediko upang dalhin si Winston sa ospital. Ngunit bago pa man ito maisakay sa ambulansya, napansin ni Madeline ang isang kainahinalang pulis na sama-sama sa kanila. Mabilis siyang kumilos at natuklasan niyang ito pala ay isa ring tauhan ng Moretti family na may balak patayin si Winston sa ospital. Agad niya itong inaresto at nasiguro ang kaligtasan ng testigo.
Sa huli, nagkaroon ng pagkakataon si Madeline na makausap si Courage sa telepono. Sa malamig at matigas niyang boses, sinabi niya rito na hindi niya palalampasin ang ginawang pagtataksil at sisiguraduhin niyang babagsak ito kasama ng pamilya Moretti. Sa kanyang isip, ito na ang simula ng pagbagsak ng sindikato. Sa wakas, habang si Winston ay dinadala sa ospital, nagkaroon ng maikling sandali ng katahimikan si Madeline. Alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit sa ngayon, sapat ang alam niyang ligtas na silang nakalapag sa lupa kahit na nagdaan sila sa isang madugong laban sa himpapawid. Sa pagtatapos ng kwento, matagumpay na naligtas ni Madeline Harris si Winston mula sa mga kamay ng sindikatong Moretti. Matapos ang mapanganib na paglalakbay at mga pagsubok sa himpapawid, ligtas silang nakarating sa lupa. Ano ang mga aral sa pelikulang ito? Ang pelikulang Flight Risk ay tungkol sa isang babaeng pilota na nahaharap sa mga personal at profesional na pagsubok. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagharap sa mga hamon ng buhay, pagpapahalaga sa pamilya at relasyon, at pagiging tapat sa sarili. Ang pelikula ay nagtuturo ng aral tungkol sa integridad, pagpapatawad sa sarili, at ang epekto ng mga desisyon sa ating buhay at mga relasyon. Salamat sa pakikinig at panonood ng aking munting recap.